lang. Pero kung ano, Sunday? Hindi pa natin turuan. Hindi. Dahil ano ka ba no? Sunday? No? Sunday? Oo. Ano yung after? Wala. Okay. Nagwanag kami na ayan. Nagwanag. Basta meron kami wala. Ano na po? Ano lang din ang task ko? Diba? Kunting alam ko. Kaya ano tayo? Sila. Kuya, ito magana lang ano? Well, ano kaya? Ayaw wala. Doon naman tayo sa ano? Sa Rizal pa. Maraming tao. Wala tayo street na yun. Overtime. Nandun pa. Matutulog pa lang. Medyo nag-ano na ako din. Hindi lang ako. Medyo matulog. Ano na tayo? Siguro pa lang. Hindi lang Men, ang magandang umaga po sa bawat isa. Kayo po may masaya ngayong umaga, amen? Amen po kayo po yung masaya, tayo po yung mawit at read your Bible. Read your Bible, receive. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day as you grow.
authority of the month of August. Amen? Nandiyan po ba, amen? Kaya nasa sabay-sabay po natin basahin po verse 1 hanggang umabot po tayo sa last verse. Verse 1, ready, read. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, proceed from words of understanding. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. To give subtlety and simple, the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and increase good learning, and a man understanding shall attain wise counsels. To understand proverb and the relation of words of the wise and the dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. My son, exceeding and entice thee from sense of doubt. If they say, Thou with us, as they wait for the blood, serve lightly for the innocent without cause. Let us swallow them alive as a grave, and behold, as those that go down into the pit. We shall find no precious substance, we shall fill our houses with spoil. Because in thy lot among us, let us all our ground prospers. The sun won't now be the way of them, bring thy foot from the path. For their feet run to evil, and many days shed blood. Surely in vain the net is spread in the sight of an emperor, and they lay wait for their own blood, they lurk heavily for their own lives. So are the ways of everyone as greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Wisdom cried without, she uttered her voice in the streets. She cried in the deep place of concourse, dominating the gates in the city, she uttered her words, saying, How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in this scorning, and the fools hate knowledge. Verily I will prove, behold, I will pour out my spirit again. I will make known my words unto you. Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set not all my counsel, and know not of my reproof. I also will laugh at your calamity, I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, when your destruction cometh as a whirlwind, and when distress and anguish cometh upon you. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they will acknowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not of my counsel, they despise all my reproof. Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices. For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of the fools shall destroy them. Amen. Last verse, sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. But whosoever cannot only shall dwell safely, and shall be quiet for fear of evil. Amen. Praise the Lord. Para po sa salita po ng Diyos, atin pong binasa. Sabi ng verse 2, sa basahin natin verse 2, sabi ng Bible, ready, read. To know wisdom and instruction, to perceive the words of all, understanding. Verse 3, to receive instruction of wisdom, justice, judgment, and judgment, and equity. Hindi lang natin kailangan malaman, kundi kailangan natin tanggapin ay yung kaalaman at karunungan mula sa salita po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayong umaga, basahin po natin ang ating pong text verse, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 8. Nandiyan na po kaya? Okay, basahin natin verse 8 readily. Now ye are full, now ye are rich, ye are reigning as kings without us, and I will to God be the grave, but he also might reign with you. Sabi ng Bible, now ye are full. Kayo ay napuno, now ye are rich. Sabi ng Bible, kayo ay mayaman. Sabi ng Bible, you are reigning as kings without us, and I will to God be the grave, but he also might reign with you. Sabi ng Bible.
Ang sabi ng Bible, ye are rich. Kayo'y mayaman. Sino mayaman dito? Okay. Mayaman dito. Siguro kung mayroon ng mayaman sa atin dito, ay mawawala na rin dito. Na mayaman sa salapit. Pero bilang soul winner, tayo po yung mayaman. Amen? Kaya ating lesson ngayong umaga, the wealth of a soul winner. Ang kayamanan ng isang soul winner. Okay. Gusto nyo malaman? Tayo ay mayaman sa Panginoon. Amen? The wealth of our soul winner. Tayo mo manalangin, nagilang Diyos, salamat po ngayong umaga sa blessing na mag-aral niyo pong salita. Salamat po Panginoon for the night rest na magpalang panood at paliwalas na araw po Panginoon. Kung maulan kanina, salamat ay hindi po bupa po Panginoon ang magampanan po Panginoon po gawain, especially po ang pag-akay ng kaluluwa sa mga tao, may pahayag ng Panginoon. Ang follow up, makapag-Bible study po Panginoon, king sa inyo pong mga anak. Salamat po sa inyong biyaya. Tawag po sa pagkukulang pagkakasalaman po namin kayo. Sa paglaki, dalangin po namin hiling may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. And you may be seated this morning. Praise the Lord sa salita po ng Diyos. Ating binasa, mabutit, the wealth of our soul winner. Alam niyo po ba, yan po interesado ang tao sa kayamanan. Okay? Higit pa sa karunungan, higit ka sa katalinuhan. Okay? Higit pa sa karangalan. Higit pa sa integridad. Ang tao ay mas interesado sa kayamanan. Amen? Ang tao ay interesado sa salapi. Interesado sa material. Okay? Walang tao ay hindi interesado sa kayamanan. Right? Amen? Amen? Okay, naniniwala, pag meron mamumudmud yan tag 1,000, lahat tayo lalabas dito. Amen? Kaya pipila, di ba? Kaya hatingi nang ipinamumudmud. Okay? Kaya nga, makita po natin na nadadala at yan din ang ginagamit especially ng Diablo upang malayo ang kalooban ng tao sa Diyos. Malayo ang kanilang focus sa Diyos. Kaya nga ang Diablo, binibigyan niya ng oportunidad ng tao makapagtrabaho, maga, tanghali, gabi, madaling araw. Dati wala naman nagtatrabaho ng gabi, pero ngayon meron na. Di ba? Para mapupuyat, para hindi makakagising. Binibigyan ng pinagkakabalahan para maubos ang kalakasan at hindi makagawa sa layunin ng Diyos. Tayo po ba bilang isang soul winner may kayamanan tayo? Amen? May kayamanan tayo, tunay na kayamanan. At ito dapat yung inaasam po natin bilang mananampalataya. Ay ito dapat yung ating pinakakaasam bilang mananampalataya, yung kayamanang kaloob ng Diyos sa atin bilang mga soul winner. Hindi po ito niya kaloob. Hindi po ito nakakamtan ng bawat Kristiyano, ng bawat mananampalataya, kundi ito po yung nakakamtan lang ng bawat soul winner. Amen? Amen? Okay? Nakakamtan lang ng bawat soul winner. Okay? Ay interesado ba kayo malaman ang ating mga kayamanan? Amen? Okay? Kaya bakit kayo malulungkot? Sa kala nyo, lugi kayo sa inyong ginagawa eh. Oo. At pag tayo'y papaunti na, ay akala natin tayong lugi, hindi tayong lugi. Amen? Lugi yung mga hindi nakakaunawa ng ating ginagawa. Okay? Kasi bakit? Ang pag-aakay ng kaluluwa, dito lang natin magagawa sa lupang ibabaw nito. Pagdating natin sa langit, wala nang soul winning. Amen? Wala nang soul winning. Okay? Eh pagdating natin sa langit, tandaan natin, hindi natin mamimiss ang pag-soul winning kasi bakit ginawa natin eh. Amen? Amen? Ginawa natin habang tayo nandito sa mundong ibabaw nito. Pero yung mga Kristiyano na hindi ginampanan ang kanilang bahagi sa pag-aakay ng kaluluwa, they will one day say, sayang. Sayang. Wala akong kayamanan. Hindi ako nag-akay ng kaluluwa. The wealth of our soul winner, ang kayamanan ng isang soul winner ng Ruwa, Mark chapter 8, yun niyo po. Sabi ng Bible sa Mark chapter 8, verse 36. Sa Panginoon, sa mga nakatuning ngayong umagang ito, sa Kabagan area, sa Agugdadan area, at ganoon po sa mga nandito sa Tugigaraw, palayan kayo ng Panginoon at tilusin din po kayo ng Panginoon ngayong umaga. Kayo po'y mag-ipon ng kayamanan ng meron ng isang soul winner.
Sabi ng Bible sa Mark chapter 8 verse 36, basahin niyo po ready, basa, for it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. You see, sabi ng Bible, anong pakinabang, anong profit, anong ganansya? Diba yan, isang interesado ang tao, bakit nagbi-business, ganansya. Bakit kayo nag-aaral? Para isang araw, magkaganansya kayo. Okay? Pero sabi ng Bible, anong ganansya ng isang tao? Makamtan man niya ang kayamanan, he shall gain the whole world. Makamtan niya ang buong mundo, pagmamayari na niya ang buong mundo. Kahit pa ang buong planeta, lahat ng planeta ay mapag-aari niya. Sabi ng Bible, and lose his own soul. At mapapamak ang kanyang kaluluwa. What does it mean? Ang kaluluwa ng isang tao ay hindi pwedeng may pantay sa kayamanan ng buong sanlibutan. Amen? And number one, the wealth of a soul winner, the souls of men. Ang kaluluwa ng mga tao, yan ay kayamanan natin. Tandaan po natin yan. Bawat kaluluwa na ating pong naakay sa Panginoon, katumbas niyan ay hindi may tumbos yan sa kayamanan ng buong sanlibutan. Amen? You see, isang kaluluwa lang. Okay? Sabi ng Bible, ay hindi pwedeng may pantay sa kayamanan ng buong sanlibutan. Kaya anong binatbat ni Elon Musk sa atin? Anong binatbas ni Mark Zuckerberg? Anong Mark ba yan? Oo. Anong binatbat ni Steve Jobs? Pero patay na rin siya. Wala na rin talaga. Sabi ng Bible, bawat kaluluwa ng tao ay higit pa sa buong sanlibutan. Kaya bawat kaluluwa na ating naakay ay higit pa sa kayamanan ng buong sanlibutan. Kaya ang kayamanan natin, tandaan natin ay mga kaluluwa ng tao na ating naakay sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, ay dapat maging masaya ka. Kasi bakit? Nakakapag-ipon ka ng kayamanan, bawat kaluluwa na nasisiran mo. Bawat kaluluwa na naakay mo sa Panginoon, nakakapag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit. At isang araw, sila'y ating mamimit pagpunta natin sa langit. Pupunta ba kayo sa langit? Amen? Okay? Sila'y mamimit natin isang araw, sila'y kayamanan natin. Okay? Kayamanan natin sa Panginoon. Kaya nga, ito yung pagkakataon natin mag-ipon habang tayo nabubuhay pa. Okay? Hindi kung kailan tayo po'y patay na, wala na. Pero praise the Lord, isang araw, pag ikaw naman mamamatay, kahit hindi ka soul winner, magagamit pa rin yung burol mo pag nagkaroon ng funeral service para makapag-akay ng kaluluwa. Amen? Amen? Kaya gagamitin pa rin ng Diyos. Pero, antayin pa ba natin na gamitin tayo ng Diyos sa pag-akay ng kaluluwa pag tayo nilalamayan na? Pag tayo nakaburol na? Salamat kagabi doon sa funeral service, praise the Lord, na nakapag-share ko doon sa funeral service sa bahay o sa burol ng kuya ni Ate Teresa. Hindi kayo sumama, kaya kayo susunduin. Oo. Sa kanyang libing, hindi kayo sumama. Oo. O sa burol ni Ate Teresa. Doon daw kayo sa libingan sasama. Sa libing na daw sasama. Pero praise the Lord, salamat sa Panginoon na nakapag-share ng gospel doon. At may mga kaluluwang naligtas. Amen? Sa burol. Okay, may naliligtas na naging kuyanan. Huwag nating antayin na tayo po ay makakapag-akay ng kaluluwa pag tayo po ay nasa lamay na. Ibig sabihin tayo na yung nilalamayan. Habang buhay ka, ikaw personal mismo makapag-akay ng kaluluwa. Kapatid, amen? Huwag nating pagsawa ng ating ginagawa. Aba, ako'y naniniwala kung merong kayamanan yan. At pwede natin balik-balikan araw-araw para makakuha tayo. Libre, walang nagbabawal. Siguro, hindi mo natutulugan. Amen? Amen? Okay? Halimbawa dyan sa bakanting lote dyan, halimbawa, kung merong kayamanan dyan, at inopen, at pwedeng manguha araw-araw ng kayamanan, ng ginto. Kung naniniwala, di na kayo papasok sa school. Amen? Dito na lang ako pupunta, sigurado na. Di na kayo magtatrabaho, mga nagtatrabaho. Tama? Okay? Kasi bakit? Meron nang makukuha ng kayamanan. Ito, may kayamanan tayo, kaluluwa ng tao. Pero pinapabayaan natin. Hindi natin inaalintana, hindi natin pinapansin. Di ba? At hindi interesado ang tao. Kailangan natin, kapatid, amen, na sila'y akayin sa Panginoon. At sila'y kayamanan natin sa Panginoong Yeso Cristo. Amen? You see?
may nakakay kang isa, higit pa ang kayamanan mo ngayon ng buong sanlibutan. Kaya lalo pag dalawa. Pero huwag ka naman pupunta sa area, ang susuno lang isa. Tapos na, pag nakaisa ka na, wala ka nang gagawin. Ikot-ikot ko na dyan. Imputation ka na. Imbes na saturation, gagawin mo na imputation. Imbes na visitation, ang gagawin mo ay meriendation. Merienda dito, merienda doon na. Bili dito, bili doon. Kaya nga, ilang linggo pa lang sumasama ni Gilbert, nananaba na siya. Hindi naman siya ganun dati, ganyan dati eh. Ganito lang katawan niya noon, no? Pero ganyan na siya ngayon. Diba? Eh, huwag nating panginayangan ang ginagawa natin. Okay? Hindi tayo lugi sa ginagawa natin. Kahit tayo naiitan dyan. Kahit tayo po ay pagtawanan. Kumbaga, nag-iipon tayo ng kayamanan. Amen? Amen? Iipon tayo ng kayamanan. Alam niyo po, isang pinaka-maduming trabaho na nakita ko. Pero ginagawa nila na may karangalan. Yung mga nagsisip-sip ng tae sa Poso Negro. Sa San Pedro ako ang in charge sa maintenance, sa admin building. Isang araw, nagbarado ko yung CR ko doon. During the pandemic time, ako po ang nagpunta ng Malabanan, Poso Negro. At ako po ang nagbantay ng kanilang ginagawa. Grabe, bubutasan nila. At yung tao, wala man lang face mapita. Hubad nga siya, nag-uubad. Nag-uubad lang siya, shorts lang. Eh, wala man lang nilalagay sa mukha. Susuong doon sa ilalim. Para palayin yung mga naligas sa tae. Sa paglabas nila, merienda pa. Bihira. Pero bakit nila ginagawa yun kahit mabaho? Eh, doon sila hanap buhay nila eh. Naman niyo po, hanap buhay nila, doon sila nabubuhay, kikita sila. Tamo ang bayad na isang truck na tae, 20,000. Oo, isang karga, 20,000 yun. Okay? Gusto nyo kumita ng pera, magsip-sip ka ng tae. 20,000 yun, isang truck. Diba, kita nyo yan, no? Pinandidiriyan natin. Pero sila, pinagkakakitaan nila. Pero ginagawa nila na may karangalan, naman. Na ang ibig pong sabihin, na kahit mabaho, okay, nakakadiri, pero hindi nila pinandidiriyan kasi doon nila binubuhay ang kanilang pamilya. May kayamanan sila sa tae, amen? Di tayo, pupunta tayo dyan, no? Sa tao. Okay? Kahit minsan amoy tae sila, pero sharean pa rin natin, kayamanan yun, amen? Amen? Okay, kahit punta tayo doon, makikita natin, mamit natin sa basurahan, mamit natin kung saan. Sisiran pa rin natin kasi bakit? Kayamanan yun. Kailangan lang mahugasan sila. Di ba? Yung ginto na nasa basurahan, tandaan natin, ginto pa rin yun. Di ba? Ang kailangan lang gawin sa ginto ay kailangan i-purify, kailangan yan ay ugasan. Di ba? O, ang mga tao nandiyan sa labas, sila ay madumi, sila ay madungis, gawa ng kasalanan. Ang tanging maghuhugas sa kanila upang makita natin ang kayamanan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen? They need to be washed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kailangan natin share sila ng gospel. Sila ay kayamanan. Kita mo yan, Philip, binising ka ngayon na maaga ni Brother Joshua. Hindi ka lugi. Anong oras ka natulog kagabi? O di ka pa natutulog. Anong oras ka natulog kagabi? Di mo na alam. Alas 12. At least ayos pa yun. May oras ka pa rin. Di ba? Di ka lugi. Natututo ka na ngayon magmina ng kayamanan. O bagamat hindi mo pa alam ngayon, marahil. Pero sabi ko, mag-obserba ka sa kanila. Pero kayo ngayon mga inobserban. Anong inobserbahan sa inyo? Baka mamaya, ang na-obserba naman sa inyo, hindi tama. Kaya kung ano makikita sa inyo, yung isang araw yung kanyang gagawin. Ito isang araw yung kanyang gagawin. Kung marunong ka na mag-share, Gimbal, marunong ka na? Meron ka bang ganon? Yung ganon? Meron ka ganyan? Dapat meron yung isa na itig doon. Ewan mo kanino yun. Yung first nyo. Diba? Kung meron pa yata doon. Para pag-aralan nyo. Pag-aralan nyo kung paano tayo magmina ng kayamanan. Ang dami yan, nagkalat, mamaya.
Okay? Kailangan lang natin hukayin. Okay? At sharean sila, mga kapatid, ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? So number 1, the wealth of a soul winner. Ang kayamanan ng isang soul winner. Number 1, the souls of men. Lahat may kaluluwa yan. Pogi at pangit, may kaluluwa yan. Mabaho at mabango, may kaluluwa yan. Bata at matanda, may kaluluwa yan. Okay? Sila'y ating kayamanan. Amen? Akayin natin sa Panginoon. Number 2, Luke chapter 10. Isang araw, maraming mga kakalungkot. Isang araw, pagdating sa langit, kung may pulubi pa rin doon, ay pulubi. Kami mga Kristiyanong pulubi. Kasi bakit? Hindi nagkakain ng kaluluwa. Hindi nag-soul winning. Number 2, sabi ng Bible, Luke chapter 10 verse 20. Sa inyo, Luke chapter 10 verse 15 verse 10 pala. 15 verse 10. 15 verse 10, ready, basa. Likewise, I say unto you, there's joy in the presence of the angels of God over one sinner that, you see, sabi ng Bible, merong kagalakan sa presensya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Sino ang nasa presensya ng mga anghel ng Diyos ng langit? Siyempre, ang Diyos mismo. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ay masaya pag mayroon tayong nakakay na kaluluwa. Amen? For one sinner, sa isang makasalanang nagsisi, sabi ng Bible, may kagalakan sa presensya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Number 1, the wealth of a soul winner, the souls of men. Number 2, the smile of God. We won the smile of God. Ay pag ikay naging soul winner, na nawin mo ang smile ng Diyos. Ang Diyos ay nakangiti. Ang Diyos ay masaya. Bakit? Ipinakalat natin, kapatid, ang balita ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. We want the smile of God, and that is a wealth. Amen? Amen? Kayamanan. Okay? Ang kakalungkot, magputid, kung ang Diyos nakasimangot sa atin. Ibig sabihin na mabigat, maputid, ang kamay ng Diyos sa atin kasi hindi tayo sumusunod sa dakilang kabubilan ng Diyos sa pag-akay ng kaluluwa. Kaya pag ikaw ay nagwiwing ng kaluluwa, you want the smile of God, nakangiti ang Diyos. At ang sabi niya, Amen. Matthew 28 verse 20, sabi ng Bible, and I will be with you always, even unto the end of the world. Amen, sabi niya. Kaya si Kristo mismo nagsasabi, Amen. Pag nangakay ka ng kaluluwa, Amen, sabi niya. Ipinamamalitan mo ang aking sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng ating Panginoon na si Kristo. Ating Panginoong Diyos. Ay masaya ang Panginoon pag tayo nag-akay ng kaluluwa. Amen? Amen? Kaya yung nag-akay ng kaluluwa ay masaya din. Amen? Kaya kung malungkot ka, mag-win ka ng kaluluwa. Mag-soul-winning ka. Kasi bakit? Pag may na-soul-winning ka, alam, malungkot ka pa rin. Pupunta na siya ng langit, nakakalungkot naman. Magiging masaya ka pag may nawin ka sa Panginoon. Okay? Kaya nga bukas, we need to win the smile of God. Meron tayong each one, bring one, evangelistic Sunday. Dadala tayo ng bisita sa simbahan at ating pasayahin ang Diyos. Ang regalo natin sa Kanya sa unang linggo ng buwan ng Agosto ay kaluluwa. Amen? Amen? August, sabi nila, is a ghost month. Pero gawin natin souls month. Amen? Amen? Buwan ng mga kaluluwa, hindi buwan ng mga ng multo. Okay? Kundi yung mga kaluluwa na maliligtas para sa ating, na ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Walang pinakamasayang buhay, kundi yung buhay na tayo nag-akay ng kaluluwa, kapatid. Okay? Walang pinakamasayang buhay bilang isang Kristiyano, kundi yung ikay maging soul winner. Pinapasaya mo ang Diyos. Sabi ng Bible, there's joy. May kagalakan sa presensya ng mga anghel ng Diyos sa langit sa isang makasalanang nagsisi. Isa lang. Kaya bukas, isa lang. Amen? Each one bring one. Amen?
Pag wala ka pang isa pa, wag mo lang. Isa lang. Okay? Kung kailangan mong mangkuto na lang para makapaganyaya ka sa church, ililibre kita. Okay? Libre kita sa Jollibee. Tapos bukas, nandiyan na sila, pag-uwian na. Thank you for coming. Nakala ko may Jollibee. Next week, balik ka ulit. Di ba? Gagawa natin salamat sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ang tutulong sa atin, amen? Kaya yung mga hindi nagsusulwi, hindi makita natin. Malungkot ang buhay nila, ha? Oo. Kaya, ang mga excited sa salita ng Diyos, ang mga excited sa gawain ng Panginoon ay ang mga soul winners, amen? Ang mga excited sa mga kaluluwang nalilitas, siyempre mga soul winner. Kasi alam mo kung paano magkakain ng kaluluwa. Ang mga excited pag may sumusunod ng tubig, bautismo, ay mga soul winner. Amen? Kasi alam mo, bunga ito ng ating pagpapagal. And we want the smile of God. Ang sabi ng Panginoon, nung si Kristo ay nagpabautismo, sabi niya sa Matthew chapter 3, verse 17, "This is my beloved Son." Oh, masaya ang Diyos nung nagpabautismo si Kristo, right? Amen? "In whom I am well pleased." So nalugod ang Panginoon. Masaya ang Panginoon nung may nagpabautismo. Kaya nga, pag may na-soul winning ka, nagpabautismo, masaya ang Diyos lalo. Amen? He is well pleased. And we want the smile of God, and that is a wealth. Yan po ay kayamanan. Okay? Yan po ay kayamanan. Hindi sa bulsa, hindi sa bangko, hindi sa pitaka, kundi kayamanan natin sa langit. Amen? Parang malungkot kayo, kayamanan pinag-uusapan natin. Parang kamalasan ang kamukhaan ninyo, Parang taglay-taglay nyo naman, kamalasan. Hindi kayamanan ang ating pinag-uusapan na. Amen? Okay? Praise the Lord. Sa kayamanan, meron tayo. Di ba? Na hindi ito matutumbasan ng salapi, hindi ito matutumbasan maging ng piso. Amen? Hindi matutumbasan ng kayamanan ng sanlibutan. Sabagat ang Diyos ang may kaloob. Well, the soul winner number 1, the souls of men. Nakaluluwa, o ilan ang nakakay natin sa Panginoon. O kayo mga frontliners, o yung sa record natin ng solusyon, wala kayong mga record. Wala kayong mga record. Soul winning ba kayo? Hindi ba? Isang araw, nandiyan ka na lang, pero hindi ka na nagsusoul winning. Eto, bago tayo, si Sean, saka si Gilbert, hindi man nagkakalayuan ng kanilang katawan. Parang hindi payag si Philip. Parang malayo naman yan. Di ba? Isang araw, itong si Philip, matuto na mag-soul winning, mas masaya na ito. Di ba, Philip? Amen? Philip? Mas masaya na yan. Nagiging masaya na yan. Kasi yung magpapasaya sa Kristiyano ay ang pagkakay ng kaluluwa. Amen? Maingay na nga ito sa area Di ba? Philip? At number 3, ito nang susunod. Okay? Sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 5. Okay, kung malungkot ka pa ngayon, kapatid, kailangan mo maligtas. Baka unsaved ka pa. Okay, 1 Corinthians chapter 1, verse 5, sabi ng Bible. Ready? Basa. That in everything ye are enriched by Him in all utterance and in all. Sabi ng Bible. At sa bawat bagay kayo'y pinagyayaman niya. Sabi ng Bible, enriched. Kayo'y pinagyayaman niya in all utterance. Ay, ikaw ngayon nakakapagsalita na. Okay? And in all knowledge, sabi ng Bible, at sa lahat ng kaalaman. Alam mo, pag nagkakainan ka ng kaluluwa, tumatalino ka. Amen? Amen? Tumatalino ka. Okay? Yung dating bobo ay naging matalino. Yung sabi ng Bible he that winneth souls is, you see, hindi mo kailangan ng degree, hindi mo kailangan maging valedictorian sa school para ikaw ay tawaging wise. Maging soul winner ka lang. Amen? What do we call that? Those are spiritual blessing. Okay? Our wealth are the spiritual knowledge.
Okay? Yung spiritual na kaalaman. Hindi secular na kaalaman. Kahit gaano katalino ang tao, marami siyang alam sa buong sanglibutan. Marami siyang alam patungkol sa history ng mundo. Marami siyang alam patungkol sa mga marites. Pero hindi siya marunong magagay ng kaluluwa. Wala siyang katalinuhan. Sabi ng Bible, he that wins so is wise. So it means to say, yung mga hindi nagagay ng kaluluwa, not wise. Hindi marunong. And that is spiritual blessing. Spiritual knowledge. Bakit natin nalaman, kapatid? Amen? Bakit tayo, bakit natin napagtanto? Kasi natuto tayo mag-akay ng kaluluwa. Sisi, natututo ka na mag-share ng Bible? Nakakapag-explain ka na ng Bible? Itinuro ba yan sa school? Itinuro ba sa inyo yan sa school? Nakakapag-devotion ka na? Kahit mali-mali? Devotion nga na dyan ako, English hindi ko pa maintindihan eh. Mas magaling na siya mag-devotion. Lalim eh. Ay? Nakakapag-explain ka na ng verses. And that is spiritual knowledge. Hindi yan tinuro sa atin sa school. Yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-involve sa gawain ng Diyos, especially sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Natuto ka makipag-usap sa tao. Dapat matulungan ka na makipag-usap sa tao ngayon. Anong ang uring tao? Marunong ka na mag-approach sa tao. Naunawaan mo na yung pangangailangan nila. Di ba? Okay? And that is spiritual knowledge. Yan ay spiritual na kaalaman na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At yan ay kayamanan. Hindi mo yan mabibili sa butika. Kabili nga po ng spiritual knowledge. Diba? Bili ka sa Mercury, pabili nga po ng spiritual knowledge. Pabili nga po ng wisdom. Sabihin nila meron dito, yung binunot namin kahapon sa ating pista. May wisdom tooth pa dito, gusto mo? With all utterance, we will be enriched, sabi ng Bible. Dati naman, hindi ako marunong mag-share ng Bible eh. Pero natuto ako sa biyaya ng Diyos. At ako'y naniniwala, kayo din po ay matututo at kayo din po ay natututo. Amen? Kung hindi ka natututo, ay talaga naman. Okay? Di ba ka sumasama kung hindi ka pa natututo hanggang ngayon? Ay dapat kayo matuto. Dapat kayo matuto. Natuto ka kayo magsulat eh. Natuto ka kayo magbasa sa school eh. O mas makapangyarihan ang Diyos na siyang magtuturo sa atin. Di ba? Kaya lalago pa sa kaalaman. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay? Sanctify yourself, sabi ng Bible. And be ready always to give an answer to them that ask it your reason to the hope that is in you with meekness and fear. Fear, sabi ng Bible. Eh dapat ikay natututo with that spiritual knowledge. Huwag nating tanggihan. Alright? And that is wealth. Yan ay kayamanan. Amen? Amen? Okay? Kaya nga, kahit gano'ng katalino ang isang tao, sabi, tandaan natin, walang kwenta yan kung hindi naman niya ginagamit sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ang dami mga magagaling magsalita sa labas. Kahit gaano yan kagaling mag-report sa school. At excellent ang kanyang grade. Dahil ang galing niyang mag-report. Pero hindi naman marunong mag-soul winning. Wala siyang spiritual knowledge. Walang kwenta yan sa harapan ng Diyos. Amen? Galing niyang mag-memorize lahat ng mga chemical symbols. Okay? Lahat ng chemical symbols ay alam niya. Ang O ay stands for opal. Diba? Alam niya lahat ng chemical symbols. Okay? Wala siyang alam sa salita ng Diyos. Yan ay walang kwenta. Tandaan nyo yan. Amen? Amen? Pero hindi ko naman ibig sabihin magpabobo-buo kayo sa school. Ang gawain ng Panginoon hindi pagalingan. Pero hindi rin naman pabubuhan. Amen? Hindi huwag mo namang ipagmalaki. Kahit na bobo ako, at least magsisoul winning ako. Hindi yan yung pinagmamalaki. Amen? No, ang tuloy, ay dapat ikaw ay nahahasa na.
Okay? Nahasa na yung utak mo nyo. Nahasa na yung abilidad natin sa pag-aakay ng kaluluwa. Because we already have spiritual knowledge. The wealth of a soul winner, number 1, the kaluluwa ng mga tao na naakay natin. Number 2, the smile of God. Do we want? Don't we want that God is smiling for us? For what we are doing? Hindi sa smile ng tao. Kaya mong sumimangot ang tao kung ayaw nila ginagawa natin. Pero sa alam natin na naka-smile ang Diyos sa atin. Amen? And number last, sabi ng Bible, Matthew chapter 5. Matthew chapter 5, verses 11 to 12. Sabi ng Bible, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagsasabi, sabi ng Bible verse 11, are you there? Ready, read. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, mapalad kayo kung kayo inuusi. Mapalad kayo kung kayo inaalipusta. Mapalad kayo kung kayo naman ay pinagsasalitaan ng masama, ng kasinungalingan. Alang-alang sa akin, sabi ni Kristo, magalak kayo. At maging masaya kayo ng labis-labis sapagat dakila ang inyong gantimpala sa langit. Our wealth, number 1, the souls of men, the smile of God, the spiritual blessings, and lastly, number 5, the sufferings for God's sake. Our sufferings for God's sake. Kung tayo nagsasuffer alang-alang kay Kristo, kayamanan yan. Amen? Amen? Happy are ye, sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 4, verse 14. Okay? Kung tayo nagsasuffer sa pangalan ni Kristo, kung ikay inuusig ngayon, ikay pinagtatawanan, kung ikay nilalayuan na ng iyong barkada at kaibigan noon, dahil ikaw ay soul winner na, dahil ikay tumitindig na bilang Kristiyano, umaalis ka na, lumalayo ka na sa masasamang gawa. Sabi ng Bible, blessed are they. Blessed are you. Mapalad ka. Mapalad ka, sabi ng Bible. Eh, ibig sabihin pa ng blessed ay masaya ka. Maging masaya ka. Mayroon kang reward sa langit. Amen? Kaya ang iniipon natin ay ang ating gantimpala sa langit. Amen? Amen? Hindi ba kayo excited sa mga reward na pagkakaroon ng Diyos? Kahit itong reward na ito hindi pa talino ha, kundi ito po'y patapatan. Amen? Ibig sabihin ng patapatan, tuloy-tuloy. Walang tigil. Okay? Tuloy-tuloy, nagagawin natin yung kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik o hanggang sa tayo ay kukunin, hanggang sa marinig natin ang tunog ng huling trompeta. We will suffer for Christ will be. Kung tayo mag-suffer, mainit, murahin tayo, pagsarhan ng pintuan, okay lang. Pero wag lang ikay murahin. Kasi bakit? Ikaw ay gumagawa ng katampalasanan. At hindi maganda ang ginagawa mo sa area, o ikay bastos, ay hindi maganda yung susumpain ka rin naman pag gano'n ng tao. Ano nga niya? Amen? Okay? Imbes na ikaw ay mag-suffer para sa Panginoon, sumpa ng tao, tanggapin mo pag gano'n. Dapat tayo maayos. Pupunta sa tao. Okay? Na sila'y mawin natin sa Panginoon. Amen? Meron ba tayong ganyang kayamanan? Meron ba tayong mabibilang na ganyang kayamanan? Simulan natin mag-ipon. Simulan natin mag-ipon. Amen? Let's go to the source of it. Amen? Let's win the smile of God. Amen? Amen? Okay? Having our spiritual knowledge from God. Kaya dala-dala natin spiritual knowledge, hindi secular knowledge. Amen? Amen? Though we suffer, so be it. For God's glory. Kaya tayo pupunta sa area ngayon. Kaya maging sa bawat isa na nakatune ngayong umaga, naunawaan niyo po yung aking mensahe. Interesado kayo sa kayamanan. Okay? Ito yung ipunin nating kayamanan. Kayamanan na hindi nawawala. Kayamanan na hindi nasisira. Kayamanan na hindi naluluma. Kayamanan na hindi nangangalawang. Aabutan natin hanggang dun sa langit na bayan. Amen? Yung kayamanan nyo, binabantayan nyo sa bahay ninyo, mabubulok yan.
Mabubulok yan isang araw. Okay? And you will end up empty without winning souls for the Lord Jesus Christ. Kaya tayo pa mag-ipon ng ating kayamanan sa Kanya. Amen? Praise the Lord sa Kanyang biyaya sa atin. Kaya join po kayo sa soul winning ngayong umaga, bawat isa. And then mamayang hapon, for our frontliner service, let's be excited for what the Lord is going to do for us the whole day. Amen? Amen? Are you excited today? Amen? Oh, may kayamanan ka na ba? Wala pa? May kayamanan ka na? Amen. Mag-ipon pa tayo. Amen? Unlimited yan. Mag-akot tayo ng sindaming kayamanan na kaya nating haputin. Ay, dadalhin natin hanggang sa langit na kaya. Oho. Hayaan mo na sila. O ang gusto na kayamanan sa mundong ibabaw nito, ipagpaubayan na natin sa kanila. Ipunin na nila. Dadalhin nila hanggang sa kanilang hukay. Pero atin, dadalhin natin hanggang sa langit. Amen? Pagpaubayan na natin sa kanila. Huwag na natin sila nagawan. Oo. Pero dito tayo. Walang mga agaw sa atin. Aha. Atin. Gawin ang pagkakataon. Meron tayong Diyos na gagabay sa atin. Amen? Let's be rich. And let's be wealthy in the sight of God. Okay? So ngayong umaga, ay babalikan pa po kayo dyan. O balik po ulit dyan sa area. Pero ikot pa kayo. Marami pang bahay-bahay dyan na maikutan ninyo. Pero sino pupunta sa Katanggaman? Ha? Dalawa kayo? O kayo boys, saan kayo pupunta? Ha? Meeting kayo? Meeting na. Hindi, maganda, makapag-win ka doon. Makapag-invite ka. Yung pinakamaigi dyan, may pagkakataon ka, makapag-share ka muna bago meeting. Diba? O, kayo, saan pupunta? Ha? Dito mo kaya? May nasundo ka ba ng Sunday? Wala. May nasundo. O, yalalain nyo itong mga kasama nyo. Baka pinababayaan yung mga yan. Ito si Gilbert, baka mamaya, mawala yan eh. Hirapan natin yan. Diba? Sumiksik sa magiling, may meron na di manatan. Sabi ko, pagupit ka maayos, ikaw. Kain na buhok. Dapat pag mag-supply, merong ganyan, merong hati. Hindi yung hindi mo alam kung saan pupunta. Parang binagyo. Diba? Ito nga, hindi na maayos ang buhok eh. Ang kapal lagi ng buhok niya pag nagpapagupit. Ano nga ating mga buhok? Dapat maayos ang buhok. Sa buhok pa lang, kaya alam mo na, safe na. Kita mo ang daan, patungo sa langit. Yan o. Diba? Kita na yung daan patungo sa langit, hindi sa gitna. Hindi sa gitna, babae, ang nag-aati sa gitna. Diba? Ang nag-aati sa gitna, babae. Lalaki dito, gilid. Si one-sided lang. Kasi tayo, one-sided tayo, hindi tayo neutral, amen? Hindi tayo two-sided, amen? Sa Panginoon lang tayo, amen? One-sided tayo. Eh, ang hustisya, one-sided. Ang Panginoon lamang mabatid, amen? So, doon lang tayo sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Alright! Yun po ang ating pong gagawin. Ay po ay mag-ikot muli. Yun si Miss Rose, mag-isa na lang yan na. Okay lang po. Okay lang yan, kahit mag-isa. Amen. Hindi kayo nag-isa, kasama nyo ang tatlong persona ng Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Amen. May kayamanan tayo eh. Tandaan nyo po, ito yung kayamanan na hindi tayo ma-hold down. Amen. Amen. Oo. Hindi maagaw yan eh. Oo. Walang mang-hold up yan. Kaya nga yung mawiwin mo, sa'yo yun. Walang aagaw doon. Okay? Ang kinamang, dadali mo pa sa church bukas. Okay? Para muli makapakinig ng salita po ng Diyos. At ganoon din sa bawat isa na nakatune ngayong umaga, bring smiles to God in heaven this day. And tomorrow, sa each one, bring one Sunday po natin. Amen? Huwag kang sisimba pag wala kang bisita. Challenge po yun. Okay. Pero pag hindi ka sumimba, ay kasalanan yan sa Diyos. Ay pagsusulit mo yan sa Diyos.
Anong gagawin mo? Maghanap ka ng iyong bisita ngayong maghapon. Para mayroon kang bisita sa araw ng bukas. Are you excited this morning, amen? Are you excited for tomorrow, amen? Let's do the work. Let's get out. And let's do the work for the Lord. Tayo magsitayo. Magpasalamat sa Panginoon ngayong umaga. Bilang Diyos, salamat po sa blessing. Salamat po sa inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagkilos. Salamat po, Panginoon, sa kayamanang inyong pong kaloob po, Panginoon, Lord. Kayamanang hindi maagaw, hindi mananakaw. Kayamanan po, Panginoon, inyong pong kaloob sa pamagitan ng pag-aakay ng mga kaluluwa sa inyong pong paanan. Dalangin ko po na gamitin niyo pong bawat isa ngayong umaga sa pag-aakay ng kaluluwa, makapag-win po, Panginoon, ng maraming mga kaluluwa at makapagka-invite para sa araw ng bukas ng aming pong Each One Bring One Evangelistic Sunday. Bigyan po ng courage, pag-iingat ang bawat isa. Let's po, Panginoon, maging mamaya ang aming pong frontliners meeting at 3 o'clock p.m. Salamat po, maging sa nakatune in ng mga kapatiran po, Panginoon. Palayan niyo po sila sa kanilang pag-win din po sa bawat area, sa south, sa west, sa north area po kayo magiging sa east area. Salamat po sa inyo pong biyayang kaloob sa mga pinalangin po namin may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, and praise the Lord. To God be the glory. Tama na tayo. Picture. 1, 2, 3. Bawal tayo, 1, 2, 3. All right.